Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. E-bike si Trikes huhulihin na sa major road simula Disyembre. Yan ang MBC TV Network News, ni Rovic Manuel. Ipagbabawal na simula sa Disyembre ang pagdaan ng mga e-bike at e-trike sa mga national road at iba pang pangunahing kalsada ayon sa Land Transportation Office o LTO. Ito'y matapos punahin ni Senator Raffy Tulfo sa deliberasyon ng Senado sa panukalang 2026 budget ng LTO ang pagdami ng mga nasabing sasakyan na tila pumalit na sa jeep bilang hari ng kalsada. Sa panayam ng DZRH LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, dahil umano sa lumalalang bilang ng kaso na kinasasangkutan ng mga electric vehicle na ito, kung kaya ipatutupad na ang naturang panghuhuli at posibleng pag-impound sa mga ito. Tingnan din ho yung datos, napakataas ho ng datos na naaaksidente sila. Sa atin naman yung road safety ang importante, buhay ng tao, hindi yung kung ano pa man. Pwede po tayo implement na po natin, hulihin natin yung nasa major highway para maiwas muna sa maaksidente at ma-educate yung mga kababayan po natin. Ayon kay Lacanilaw, sa major at secondary highway epektibo ang panghuhuli. Pero papayagan pa rin naman silang dumaan sa mga municipal, barangay road at looban ng mga subdivision. Bilang tugon, inaayos na umano ng LTO at ng Department of Transportation o DOTR ang mga legal na basihan upang mairehistro na ang mga light electric vehicle o LEVs at maipatupad na ang pagkakaroon ng lisensya sa mga magmamaneho nito. Ako po, makatunying maraming magagalit sa akin dyan. Pero kailangan ko pong gawin yan kasi mas mahalaga po yung buhay kaysa naman ano pa man. Kaya di baling magalit sila, importante, ligtas naman yung pamilya nila, anak nila na gumagamit ng ganyan sa highway. Kapag ka po lisensyado yung pong nagmamaneho, maiintindihan niya yung saan lang siya pwede kasi yung road safety din na ituro sa kanya. Kaya ho, kung sa rehistro naman, talagang para ma-monitor ho natin lahat ito. Samantala, kasunod naman ang pahayag na yan ng LTO, mariin namang kinwestiyon ni House Committee on Public Accounts Chairman Representative Terry Ridon na hindi umano kinakailangan na magparehistro ng mga pribadong LEVs alinsunod sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law. Aniya, walang legal na basihan ng LTO dito at kailangan reviewin ang patutupad na batas. Gayunpaman, nilinaw ng LTO na sa pagpaparehistro, dito tutukuyin kung saan lang nga ba pwede ang mga LEVs at kung paano ba nila ito dapat na gamitin. Ngayon po kasi, yung binabanggit na dun sa EVIDA Law, ano po kasi nun, for private use, for private area, subdivision, yung mga inner roads sa barangay, wag naman po sa highway. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Phase 4 ng Navotas Green Zone Park, pinasinayaan ng MMDA. Binuksan na sa publiko ang Phase 4 ng Navotas Green Zone Park sa R10 Barangay North Bay Boulevard North sa Navotas City. Pinangunahan ni Metropolitan Manila Development Authority Chair Raimondo Artes at Navotas Mayor John Ray Chanco ang inaugurasyon at pagbabasbas ng parke. Ayon kay MMDA Chair Artes, bahagi ito ng Green 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 program na tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpapaganda ng public open spaces sa buong Metro Manila. Pinondohan ito ng Department of Budget and Management. Tampok sa parke ang mga plant boxes, paved pathways, landscaping, bollards, lamp posts, at lugar para sa family leisure activities. Nauna nang natapos ang Phase 1 nito noong 2021. Hiniling naman ni MMDA Chair Artes at Navotas Mayor Chanco sa mga residente na ingatan at huwag tambakan ng kalat ang parke. Yung Phases 1 to 3 ay pinondohan po locally na MMDA at ito pong Phase 4 ay bahagi na ng Green 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 project ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinondohan po ng Department of Budget and Management at sinupplement lang po ng local fund ng MMDA. So ito po ay alinsunod sa kautusan ng ating Pangulo na pagandahin po ang buong Metro Manila. At marami pa po tayong soon i-inaugurate na ganito pong mga lugar sa buong Metro Manila. So ito po ay parte ng Green 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 project ng ating pong Pangulo. Sa iba pang balita,
Big-time rollback sa diesel at kerosene, asahan sa unang linggo ng Disyembre. Asahan ang malakihang rollback sa presyo ng diesel at kerosene sa unang linggo ng Disyembre. Base sa pagtaya ng Department of Energy, na inaasahan ang magkakahiwalay na 3 piso sa kada litro ng diesel at kerosene, habang ang gasolina ay mayroong pagbawas ng hanggang 40 centavos sa kada litro. Ayon sa DOE, na ang inaasahang rollback ay dahil sa oversupply sa global market, kung saan inaasahan na aabot sa 2 milyong barelas ng langis ang ginagawa kada araw sa susunod na taon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.